anyway, pag-usapan nga natin ito, Kap, itong nangyari nga po na insidente na merong nakita na isang sanggol na wala ng buhay dito po sa isang boarding house kung hindi ako nagkakamali dito sa Bagong Bayan Sur. So ano po ang update dito, Kap, or ano po yung parang detalye na nare-recall ninyo regarding po dito, Captain? Sa ngayon po, kahapon po kasi yung nangyari sa dito sa aming barangay na may tumawag sa barangay hotline. Kaya po pumunta kami doon sa Rosal Street, Bagong Bayan Sur. Yun po yung nakita namin, nadatna namin na meron pong sanggol na wala na nga pong buhay. Kaya po yun, medyo malungkot din po para sa amin na yun po yung nakita namin kahapon. Sa ngayon po, yung sanggol po na wala ng buhay, nasa barangay hall po, nandoon po siya, doon po napapaano, doon po namin nagvi-vigil po kami doon, kagabi pa po. Kaya po ngayon, para po doon sa pangyayari, ay nandoon naman po ang PNP para po sa investigasyon po sa nangyari po ngayon kahapon. Kaya kami po ngayon, ang ginagawa po namin yung parte din ng barangay na asikasuhin din po yung bata na nakuha na nakita namin sa aming barangay na mabigyan din po ng magandang burol. Ayan po. Alright. Ito, Kap, curious lang kami. Paano nyo po, Kap, nalaman na merong ganitong uri ng insidente sa inyo pong barangay? Na yun nga, nakita yung bata, yung sanggol, na wala na pong buhay. Kap? Yun nga po, may tumawag po sa barangay hotline namin kahapon, mga bandang 3:00 ng hapon. Kaya po kami agad na pumunta doon kasi sabi meron daw doon batang inabandona, yun yung paka-report po sa amin. Kaya po dali-dali din po kaming pumunta para tingnan yung report na ni-report sa barangay. Kaya yun po talaga ang nakita namin doon na sanggol na wala ng buhay, na nasa ano po siya nakalagay sa kulay green na eco bag na meron pong damit na kulay black, and yung eco bag po yung eco bag na nandoon yung sanggol nasa karton nakalagay po, at meron konting mga yung parang basura po, mga basura na konti na nakalagay din sa karton. Yun po. Alright. Na-identify ba, Kap, kung sino yung may gawa nito? Or syempre yung magulang nito, na-identify ba, Kap, yung may kagagawan nito, Kap? Sa ngayon po, kahapon, wala pa po kaming kasi talagang nabigla po din kahit po yung nakakita. Kaya po yung PNP, yung sila po yung nag-iimbestiga, talagang ginagawa din naman nila yung parte nila. Kasi doon din nakita sa boarding house, yung ano po kasi yung sanggol na nakita doon hindi po sa loob ng mismo, ng room ng yung boarding house. Sa compound po, sa labas po siya, pero nasa loob ng gate ng boarding house. Yung boarding house po kasi nasa taas, nasa may hagdan, sa baba ng hagdan, doon po yung nakita yung cartoon na nakalagay po yung sanggol na wala na pong buhay. Alright, opo. So, kumusta, Kap, yung yung naging reaction ninyo and nung ating mga residente na nakasaksi dito po sa pangyayaring ito, Captain? Siyempre po, nalungkot po talaga ako at medyo iba din po yung, kahit nga po hindi ko kaano-ano yun, medyo masakit din po sa yun sa aking masakit yung naramdaman ko kahapon, yung nakita kong sanggol na wala ng buhay. Kaya sabi, pareho din yung reaction namin. Yung iba nakita ko medyo malungkot din. Kasi nga yun, sanggol na talagang wala pang
walang kamalay-malay na yun na wala ng buhay. Kaya yun po. Alright. Palagay nyo, Kap, taga rito yung gumawa niyan sa barangay Bagong Bayan Sewer? Kap? Base po kahapon yung pagtanong-tanong namin doon, kasi yung may-ari nandoon din po kasi yung ano, meron daw pong nagre-rent doon sa boarding house na bago lang, ng January 11 lang po nag ano doon, naglipat yung nagbo-board doon. Tapos ni ano yan, kang January 11, tapos sabi niya siguro estudyante po ata. Kasi kahapon medyo ano pa yung investigation kasi nabigla nga po talaga. Kaya yung PNP talagang patuloy na nag-iimbestiga. Siguro sa tingin ko po hindi yung taga dito sa amin sa barangay. Kasi po kung taga dito mas madali pong malocate. Kaso talaga pong nagbo-board lang siya at hindi daw po taga dito. Kasi nung tinanong po namin yung sinanay, sabi ko na ano pong ano yun. Ang sabi po noon yun daw po kasing boarding house niya parang may nagrenta din tapos pinarentahan din kasi parang hindi siya yung talagang kausap nung nag-rent ng unit ng boarding house. Ayun yun po yung sabi na sa amin kahapon. Kaya yun lang po ang ano na ano namin na yung konting imbestiga kasi dapat alam po yung ano, yung kung sinong nakatira doon sa boarding house. Opo, yun. So, bukod, Kap, doon sa mga nabanggit nyo kanina na parang yung kulay green, ano pa, Kap, yung ano, yung mga nakita na bagay, na recover na bagay dito po sa insidenteng ito, sa pagkakakita nga po dito sa bata na wala ng buhay sa isang boarding house yan po sa inyong barangay, Kap? Ayun po yung nakaano po siya sa ano, parang nakaano po siya sa black na t-shirt, yung sanggol. Parang yun yung ano niya, nakaano siya, yung nakalagay ano lang, yung hawak ng katawan ng bata nasa t-shirt na kulay black na nasa kulay green na eco bag. Yun po yung ano, yun lang po yung nakita ko saka yung nasa karton. Tapos yung karton din po, meron din mga konting basura na yung parang kinainan, merong yung ganun po. Alright, alright. Eto, Kap, siguro naman nakapagtanong-tanong kayo, Kap, sa mga constituents ninyo. Wala man lang ba sila, Kap, na nabanggit na kung nakita nila yung mismong tao na nag-iwan nitong bata, Kap? Kahapon po sabi nila wala po silang ano, wala pa po silang talagang konkretong ano. Ang sabi lang nila may nakita sila na base lang po doon sa isang nakausap namin na may nakita po siya pero parang bumaba nagtanong daw po na kung saan magtatapon ng basura. Yun lang yun po. Yun yung sabi nung ano nung nandoon po sa may boarding house po. Nagtanong po doon sa may labas ng boarding house. Kaya po yun, sabi ko siguro mas maganda kung yung PNP mag-imbestiga para masinsinan talaga. Kasi yung parang kahapon medyo takot sila yung sa nakita, yung para sa akin po. Parang natakot din sila na yung nakita nilang ganun na sanggol na wala ng buhay. Kasi nga po bago pa lang po yung nakarent doon sa ano. Tapos wala din po pagdating namin doon, yung nagre-rent doon sa unit na yun. Kaya po medyo ano pa po kami, talagang blanco din po sa ano. Kaya yung PNP din po talagang sila na po talaga yung ano para mas maliwanag. Kasi ako po kasi yung ginawa namin, lalo na po ako talagang hindi ko po talaga natagalan yung nakita ko. Medyo masakit po talaga.
na makita yun. Yung naiwan po doon, yung barangay midwife namin, saka yung isang kagawad namin at yung chief tanod, na sinunod din po yung nag-asikaso para madala doon sa punerarya. Kaya po yun, ngayon, yung ginagawa namin bilang parte ng barangay, kami po taga-barangay, yun po yung inasikaso namin na nandun nga po sa aming barangay hall ngayon. Kagabi pa, nandun po yung sanggol na doon po siya nakaburol ngayon. Opo. So, ibig sabihin pala, Kap, kayo na yung ano, yung parang nanagot doon sa ano, yung parang tipong kayo na yung kumargo doon sa bata. Kap. Opo. Kasi po wala naman po kaming alam kung kanino namin ano, kaya sabi ko anuhan din natin ng magandang ano yung kasi tao naman yung ano, yung sanggol. Kaya kagabi pa po kami nandoon, bali kanina po nga umuwi ako alas 5 na ng umaga para yung iba naman magpalit-palit para lalo na po ngayon konti yung mga tao kasi Sabado wala naman pumupunta masyado sa barangay na ano. Kaya yun po kami na po nag-aasikaso at ang maganda doon yung St. Peter po, libre naman po yung serbisyo nila na ibinigay doon po sa ano ng bata. Alright, opo. Sa palagay nyo, Kap, ano kaya yung posibleng dahilan bakit ginawa ito ng tao, kung sino man yung nag-iwan ito, Kap? Siguro po para sa akin baka natakot po siya or hindi pa siya handa siguro po. Natakot po siguro dahil nangyari yun sa kanya. Yun lang po sa opinion ko lang po. Tapos siguro wala pong mapagsabihan na yun yung ano na buntis po siya. Kaya siguro wala po siyang ibang maisip, yun na lang na siguro akala niya yun na lang yung makaka-solve ng problema niya. Ay kaso meron pong na ano na sanggol na kaya nga ayan yung parang merong sanggol na nadamay. Kaya siguro po talaga yung gumawa nun, yung nanay ng bata, sa palagay ko po talagang takot siya na nangyari yun sa kanya at hindi pa din po handa. Lalo na po kung estudyante pa po siya. Opo. So ngayon, Kap, ano na ngayon ang mga susunod ninyong hakbang dahil sa pangyayaring ito, Kap Pin? Sa ngayon po yung basta kami po talaga inaasikaso lang po namin yung ano ng bata. Yung sa investigasyon naman po inano na namin yun sa PNP para sa mas malinaw. And sabi ko nga po kung meron ng update sila na din po yung magpalabas kung sakali para mas malinaw din po yung ano yung pag-deliver ng investigasyon ng PNP. Kasi sila naman po yung nag-iimbestiga po talaga. Alright. Eto, Kap, malaman ko lang, first time ba itong nangyari dito sa Barangay Bagong Bayan Sur, Kap? Opo, sa akin po. First time po. Ngayon lang po yun nangyari. Kahapon lang na may nakita po kaming ganun na pangyayari na wala nang buhay na sanggol na inabandon na po. Opo. Sa inyo, Kap, na pakikipag-ugnayan sa mga pulis, ano ngayon ang parang update, Kap, update nila po sa inyo? Sabi nila kagabi hinahanap din nila at tinitrace din nila yung ano sana may update na din. Hindi ko pa po alam sa ngayong araw kasi mamaya pa po ako pupunta, maya punta na balik na din po akong barangay hall para magbantay po ulit doon sa ano sa nakaburol na sanggol na nandoon po sa amin sa barangay hall. Alright, yun. Ito, Kap, bago tayo matapos, siguro ano na lang ang panawagan natin sa mga tao, sa publiko sa nakikinig sa atin ngayon. And kung meron tayong masasabi dun sa suspect, sa may gawa nito,
sa mga kabarangay po natin, Kap, para maiwasan yung ganito? Ano yung ating maipapaalala sa kanila? Sige po, Kap, bigay ko sa inyo ang linya. Siguro po sa nangyaring ito maging ano din po maging leksyon o maging ano din po ng iba na kung meron pong kung sakali pong sa inyo mangyari ito, siguro po mas maganda po siguro maging open po tayo sa mga magulang natin kasi po sila po yung makakapaggabay kung ano po ang tama. Hindi po tayo matakot kung ano po yung dumarating na kumbaga parang ano sa buhay natin lalo na po na ganyan na sitwasyon na parang hindi ka pa handa kasi sa mga kabataan po talaga talagang nangyayari po yun. Ako din po kasi ayoko din mag-judge, mag ano sa ganitong sitwasyon kasi hindi din po natin alam yung nararamdaman ng kahit sino sa atin. Kaya yun po para hindi na po maulit ito, lagi po tayong mag-ano sa ating mga magulang kasi sila po ang nakakaalam kung ano ang tama para sa mga anak nila. Yun lang po siguro ang masasabi ko po.